Pinatuloy namin ang kamag-anak kung galing probinsya. Alam mo yung pakiramdam na may mali, pero hindi mo maipaliwanag kung bakit. Ganun ang naramdaman ko sa unang gabi pa lang na dumating siya. Hindi siya nagpakilala ng maayos, hindi siya ngumiti, at higit sa lahat, hindi siya kumakain kapag may kasabay. Gabi nun nang dumating si Ate Lorna, sabi ni Mama, pinsan daw niya. Galing probinsya, bagong lipat sa syudad. May dala siyang isang lumang bag. Wala siyang ibang gamit. Wala ring cellphone. Tahimik lang siya. Nakatingin. Parang may inaantay. Dito muna siya titira, sabi ni Mama. At tulungan niyo. Wala akong choice. Sa unang gabi, napansin ko agad. Hindi siya sumabay kumain. Busog pa ako, sabi niya. Pero buong araw siyang nasa biyahe. Kinagabihan, nagising ako sa mahinang kaluskos sa kusina. Pagbaba ko, nakita ko siyang nakatayo sa harap ng ref. Hindi niya binubuksan. Nakatingin lang siya sa sarili niyang refleksyon. Tapos dahan-dahan, nilapit niya ang mukha niya sa salamin. Parang inaamoy. Sumunod na mga araw, lalong naging kakaiba si Ate Lorna. Hindi siya lumalabas sa umaga. Pero pagsapit ng gabi, nawawala siya. Walang tunog ng pagbukas ng pinto. Walang yapak. Isang beses, nagising ako ng 3:00 ng madaling araw. May narinig akong mahina, parang tik, 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 galing sa bubong. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana. At doon ko siya nakita. Nakatayo sa bubong namin, nakaharap sa kabilang bahay. Hindi gumagalaw. Kinabukasan, may balita. Yung buntis naming kapitbahay, biglang nanghina. Walang sugat. Walang dahilan. Pero sabi nila, parang may sumipsip ng lakas niya. Nang marinig yun ni Ate Lorna, napangiti siya. Hindi lang normal na ngiti, kundi parang alam niya na hindi na ako mapakali. Kaya nung gabing umalis ulit siya, sinundan ko. Tahimik akong lumabas at nakita ko siya sa likod ng bahay. Nakaharap sa isang puno. Hindi siya gumagalaw hanggang sa may nahulog. Isang bagay mula sa taas. Hindi ko agad naintindihan. Pero nung tumama sa lupa, tumigil ang tibok ng puso ko. Kalahati ng katawan. Nakatayo pa rin si Ate Lorna sa harap ko. Pero sa itaas ng puno, may isa pang siya. Unti-unting bumaba ang kalahati ng katawan mula sa puno. Parang gumagapang sa hangin. At doon ko nakita, hati ang katawan niya. Yung nasa baba, parang normal. Pero yung nasa taas, ibang bagay na. Mahahabang kuko, mahabang dila, at mga matang hindi na tao. Tumunog ulit ang tik, tik, tik. Mas mahina na, mas malapit. Biglang lumingon sa akin si Ate Lorna. Hindi siya nagulat. Parang inaasahan niya ako. Hindi ka dapat nandito, sabi niya. Pero dalawa ang boses niya. Isa galing sa bibig niya, isa galing sa taas. Hindi ako makagalaw. Unti-unti siyang lumapit. Habang yung kalahati sa taas, bumababa sa likod ko. Akala ko katapusan ko na. Pero biglang may sumigaw. Si Mama. Tumakbo siya papunta sa amin. May hawak na asin at bawang. Umalis ka dito, sigaw niya. Tumigil si Ate Lorna. At doon ko nakita ang takot sa mukha niya. Hindi galit, hindi gutom, takot. Kinabukasan, wala na si Ate Lorna. Parang hindi siya dumating. Pero kinausap ko si Mama. Bakit mo siya pinatuloy? Tanong ko. Tahimik siya sandali. Tapos sabi niya, hindi siya ang pinatuloy ko. May sumusunod sa atin mula pa sa probinsya. Simula noon, gabi-gabi na akong nagigising sa tunog. Tik, tik, tik. Hindi na sa bubong, kundi sa kisame ng kwarto ko. At tuwing titingin ako sa salamin, may isa pang ako na hindi gumagalaw at nakangiti